Sandro po ang pangalan ko. Nasa Maynila na po ako naninirahan pero ang kwento kong ito ay magsisimula sa tahanan namin sa Southern Leyte noong early 2010s kung saan high school pa lang ako. Magsasaka lang po ang tatay ko at naglalabandera naman po ang aking nanay bilang racket. Nagsimula po ito nung may bumisitang di kilalang babae na nagpakilala bilang kapatid daw ng nanay ko. Tanghali po noon at ako lang mag-isa ang nasa bahay dahil naglalabada ang nanay ko sa ibang bahay habang ang tatay ko naman ay nasa palayan. Bigla na lang po akong may narinig na katok sa may bintana namin. Nakasarado kasi ang bintana. Inisip ko nung una na kapitbahay lang namin yun na laging nangihingi ng mainit na tubig para sa kape nila. Pero pagbukas ko ng bintana namin, isang babaeng nakaitim na dress, may suot na dilaw na handbag at may hawak na dalandan na inaabot sa akin ang tumambad sa harap ko. Hindi ko kilala ang babae at kinakabahan ako sa malaking ngiti niya sa akin. Tinanong ko ang babae kung sino po ang hanap niya at anong kailangan niya. At nagpakilala siya sa akin bilang kapatid ng nanay ko. Naparaan daw siya para bigyan ako ng regalo at nung sinabi na niya yun, inabot niya sa akin ang makinis na dalandan. Green na green at walang kasugat-sugat ang dalandan. Kala mo tuloy, peke yung prutas sa sobrang kintab. Inabot niya sa akin ang napakakinis na dalandan habang malawak na nakangiti. Sabay sabing, "Tanggapin mo ang regalo ko sa'yo, aking pamangkin." "Pamangkin? Mawalang galang na po pero hindi ko po kayo kilala." Yan ang sinagot ko sa babae, Sir Ton. Paano kasi? Hindi ko naman talaga siya kilala. Maliit lang ang pamilya ng side ng nanay at tatay ko at kilala ko lahat ng kamag-anak ko. Pero itong misteryosong babaeng ito, hindi ko kilala. Sir Ton, magalang kong tinaboy ang misteryosong babae, pero ayaw nito umalis. Inuulit-ulit lang niya ang salitang binabanggit niya sa akin. "Tanggapin mo itong regalo ko sa'yo, aking pamangkin." Palaki ng palaki ang ngiti ng babae at dahil sa sobrang kaba at takot ko, pabagsak kong sinara ang bintana at sinunod ko agad ang paglock ng pinto ng bahay namin. Pagkatapos kong ilak ang pinto, naririnig ko pa rin ang pagkatok ng misteryong babae. Pati na rin ang pag-indang na kailangan kong tanggapin ang dalandan na inaabot niya. Sino ba yung babaeng yun? Pabulong kong sabi sa sarili ko habang nananayo ang balahibo ko sa takot. Tumigil ng onti ang pagkakatok ng babae sa pinto. Akala ko umalis na siya. Nang biglang may nagsalita sa likod ko. "Kapatid ako ng iyong ina, pamangkin ko." Napasigaw ako na may kasamang tili sa gulat at takot nang makita kong nakatayo sa likod ko ang misteryosong babae. Nanlalaki ang mga mata at nakangiting inaabot ang makinis na dalandan sa akin. Nagpanik ako habang sumisigaw at dali-daling tinanggal ang lock sa pintuan namin. Nung mabuksan ko na ang pinto, sumisigaw akong kumaripas ng takbo papunta sa palayan kung nasaan ang tatay ko. Hinihingal kong sinabi sa tatay ko na may misteryosong babaeng nakapasok sa bahay namin at pilit na may inaabot na makinis na dalandan sa akin. Nagtataka man ay sinamahan pa rin ako ng tatay ko pabalik sa bahay namin. Pero pagdating namin dun, wala na yung misteryosong babae. Kinuwento ko sa tatay ko ang nangyari. Nag-aalangan mang maniwala sa kwento ko, sinabihan niya akong samahan na lang muna siya sa palayan hanggang matapos ang trabaho nila doon.
Pagdating ng takip silim, bumalik na kami sa aming bahay, Sarton, at saktong nakauwi na rin ang aking nanay. Kinuwento ko sa nanay ko ang nangyari sa akin nung katanghalian ng araw na yun. Pero hindi ko talaga inaasahan ang reaksyon ng nanay ko nung mapaluha na lang ang nanay ko sa kwento ko. Merong alam ang nanay ko sa nangyari sa akin at sa tingin daw niya ay kilala niya ang misteryosong babaeng nag-aalok ng dalandan sa akin. Hindi daw malinaw ang alaala ng nanay ko pero natatandaan daw niyang may isa pa siyang kilalang babaeng kapatid bukod sa 3 niyang kuya. Napakabata pa lang daw niya noon pero naaalala niyang meron siyang kapatid na babae na laging nag-aalok ng dalandan sa kanya nung panahong bata pa lang siya. Pero kahit anong tanong niya, sinasabi sa kanya ng mga kapatid at magulang niya na siya lang ang bunso at walang sumunod sa kanya. Hindi kumbinsido ang nanay ko sa sinasabi ng pamilya niya at napatunayan naman niya ito nung magdalaga na ang nanay ko. Inantay lang ng mga magulang ng nanay ko na magkaisip siya bago sabihin sa kanya ang totoo. Noong isinilang si nanay, mayroon pang isang babaeng sanggol ang sumunod sa kanya. Ngunit noong nailabas na ito, wala na itong buhay. Isang kambal sana ang nadagdag sa pamilya nila noon at yung kakambal niya dapat ang pinakabunso ng pamilya. Himala daw sana itong may tuturing dahil wala naman sa lahi ng side ng nanay ko ang magkaroon ng kakambal. Pero imbis na himala ay nauwi sa trahedya ang nangyaring pagpanaw nang dapat daw sana ay kakambal niya. Inakala daw din ng mga magulang niya na imaginary friend lang kumbaga ang laging kalaro ng nanay ko noong bata pa ito. Pero sa tingin ng nanay, ay kaluluwa ng kambal niya ang nakakalaro. Kinuwento din sa amin ni nanay na nagdadalaga na daw siya ay hindi na nagpapakita ang kakambal niya sa kanya. Kaya inisip niya rin na baka imaginary friend nga niya ito noong bata pa lang siya. Hindi daw niya inaasahan na magpapakita din sa akin ang kakambal niyang yumao noong isinilang siya. At nararamdaman daw niyang hindi magiging maganda ang dulot ng pagpapakita niya sa akin. Kaya pinayuhan ako ng nanay ko na wag nang tatanggapin ang dalandang inaalok sa akin at ipagdasal namin sa poong may kapal na wag na niya tayong gambalain. Humingi kami ng tulong sa albularyo sa barangay namin para protektahan kami sa masasamang elemento at sa hindi matahimik na kaluluwa ng kakambal ng nanay ko. At naging epektibo naman ito dahil lumipas ang 6 na buwan na hindi nagpapakita ang misteryosong babae sa akin. Nung nagtapos na ako ng high school, binisita kami ng tita ko sa side ng tatay ko at minungkahi na sa Maynila na lang ako magkolehiyo. Sagot na daw ni tita ko ang pag-aaral ko, kapalit ng pagbabantay ko sa mini convenience store na pag-aari din ng pamilya niya. Pumayag naman ako at ang tatay ko. Sa una, hindi pumayag si nanay dahil baka sundan daw ako ng kakambal niya kapag umalis ako ng Southern Leyte. Pero dahil maraming buwan na rin naman na ang nakakalipas at walang nangyayari, ay napapayag din namin ito. Siyempre, pinangako ko rin na bibisita ko tuwing bakasyon at lagi kong susundin ang payo niya. Fast forward po sa year 2014, kalagitnaan po ng semester break. And as usual, nagbabantay sa mini convenience store ng tita ko. Wala gaanong customer noong araw na yun. At nakatulala lang ako sa kawalan habang nakasalong baba sa lamesa. Di katagalan, may pumasok na babaeng customer. Tayo naman ako agad at pinagmasdan ng customer na lumapit sa akin. Tinanong ko agad kung ano ang hanap ng babaeng customer. Pero para akong naalipungatan nung makita ko siyang ngumiti at nag-alok ng dalandan sa akin.
Biglang bumuhos na parang sirang gripo ang mga alaala ko nung mamukaan ko ang babaeng customer. Ang babaeng may dalandan. Gumingiting inalok niya sa akin ang napakakinis at kintab na dalandan at sinabing, "Tanggapin mo ang regalo ko sa'yo. Aking pamangkin." Wala po munang shoutout sa Halloween special natin mga ka-creepy. Pasensya na po. Pero magre-resume po ang shoutout segment natin pagkatapos ng Halloween special. Maraming salamat po sa patuloy na suporta mga ka-creepy. At sana po nagustuhan nyo ang story natin ngayong araw. Happy Halloween sa inyo mga ka-creepy at magandang gabi po sa inyong lahat.